Good morning, I'm Zane. I'm 29, single, living with my parents, parents ng senior citizen. And today is Monday, papasok tayo, lalaban tayo. Shower na ako. And sana hindi traffic. Ako lang ba yung naiirita sa pink ko na bathrobe? Tsaka, okay lang. Pero gusto ko white. Naiirita. Gusto ko siya itapon. So yun, shower lang ako quick. Tapos sama ko ulit kayo sa araw na ito. Let's go! Nakita nyo naman yan. Sana mag-improve na yan. Sige na, lumayas na kayo sa aking mukha. Alam niyo ba dati, hindi talaga ako nagme-makeup kahit pumapasok ako. Gusto ko yung nag-skincare lang ako, tapos kilay. Tapos, okay na yun. And then, nag-blush on rin naman pala. Pero walang palitada. Guys, nagamit yun na ba to? Okay ba to? Kasi, ano pa lang, pang 2 days ko pa lang siyang ginagamit. Let me know. Tapos, balitaan ko rin kayo kung okay siya. Ano siya eh? Oxycure Acne Clear Concealer. Yung concealer mo, pwede rin, nag-help din siya to lighten the acne. Pero so far, yung Oxycure naman is okay for me. Meron ako nagamit dati yung potion nila. Nakaka-dry talaga siya ng mga kung anik-anik. Ito, nabili ko siya sa TikTok shop. Stross Brow Fixer. Hindi rin ako marunong mag-makeup. So, ayun ang mga talent na hindi ko nakuha. Si ate ko, yung kasama ko sa isang vlog, yun yung talent niya. Magaling siya mag-makeup, magaling siya maggawa ng nails. Dati mahilig din ako mag-nails kasi nga ang pangit ng kamay ko. Gusto ko mahaba yung nails. Or kung hindi sobrang haba. Like mid lang siguro. Pero gusto ko white siya. Mahilig ako sa white na polish. Malinis lang siya. Dati nag-art pa ako niyan. Pero na-realize ko na ang bigat niya sa kamay. Nahihirapan akong gumawa ng mga bagay-bagay. So, sabi nila, ilagay daw muna ito before mag-makeup para wala daw yung white something. Set muna natin siya dyan. Meron ako pinapagawaan ng brow sa Glorieta. Nawala na siya dun. Na-stress naman ako. Yung sa third floor, ang hirap pa naman humanap ng maayos na gagawa ng kilay mo. Yung kilay ko ngayon, hindi ko siya masyadong gusto kasi masyado siyang nanipisan. Ayoko nang masyadong manipis. Gusto ko yung parang ano lang siya. Nalinisan. Na shape. Ganon. So, this one is from Popik. Grabe, nag-trending to sa TikTok. Pero, yung coverage niya, hindi ko siya masyadong bet. Or baka di lang ako marunong maglagay. Dito ko lang siya nilalagay. Nga lang, sabi nila, dito daw lagay. So, lagay ko rin dyan. Nakapag skincare na ako. Tapos, after skincare, naglalagay lang ako makeup kasi nga, meron tayong pasok, te. Oo, para hindi naman ma-shock yung mga kasama ko. Sino yan? Sino kamiting ko? Charot. Mamagulat sila. Sino yan? Ba't niya pinapasok dito? Ako lang to guys. Sandali. Papalitadahan lang natin para hindi nyo masyado mapansin. Alam nyo ba guys, minamaster ko ngayon yung pagiging kalmado sa lahat ng bagay. Ako medyo guilty talaga ako. Masungit ako kasi dito sa bahay minsan. Hindi pala minsan. Madalas, mabilis uminit ulo ko. Ganon. Which is bad. That's bad. Pero kasi alam mo, yung mga taong tinitreat natin badly, sila yung mga taong, ay tumatawag si Kieron. Sagutin natin siya. Tinitreat natin badly, sila yung nag-vlog ako. Sorry. It's okay. Say hi to the vlog. Hi. Sabihin mo lang. Hi, people. Yes? Namiss kita eh. La, miss mo ako? Dapat tinatago yung mga ganyang feelings. Tinapos ko agad yung work ko para makausap kita agad.
Magaling yan siya mag-uto, guys. Ang aga-aga, nanguuto yan siya. Sige na, mag-vlog ka muna doon. I'll call you later. Bye! Tingnan natin pa. Okay, so going back, yun, yung mga taong pinapakitaan natin ng worst, yung mga taong pinapakitaan natin ng attitude, sila yung mga taong mahal na mahal tayo. Why? Kasi iniisip natin na kahit anong gawin natin, mahal pa rin tayo ng mga tao na yan. So, pero dapat i-control talaga natin yung mga ganong bagay kasi hindi siya maganda. Like, may mga bad habits naman talaga lahat ng tao. Wala naman talagang perfect. But, we have to understand din ourselves kung saan yung trigger natin, bakit tayo nagagalit. Kasi normal naman magalit eh. Sino bang taong hindi nagagalit, 'di ba? Normal yun. Pero dapat maintindihan natin bakit nagte-trigger yun, dapat ka bang magalit. Kasi ngayon, grabe, pinipili ko na lang talaga yung mga yung mga kaiinisan ko na bagay. Yung iisipin ko, wait lang, deserve ba nito yung energy ko na magalit ako? Because if not, okay, sige. Kasi dati, nung dating ako, grabe, lahat na lang talaga, laban. Laban sa lahat. Pero ngayon, hindi. Natututo na akong pag-isipan na, wait lang, okay. Etong bagay ba na to, is it really important to me para mag-occupy siya ng space sa heart ko? Na magalit ako. Kasi yung galit, ang sakit niya sa puso, 'di ba? Talagang dadalhin mo siya eh. Pero, yung galit na yon, gusto mo bang i-consume ka niya? Yun. So, parang, ayokong i-consume ako ng galit ko. As much as possible, iiwasan natin yung stress kasi number 1 kalaban yan ng health natin. Dapat iniiwasan natin yan. Meron akong ginagawang practice kapag may mga problema ako tapos sabay-sabay siya. Di naman, yung iba naman kasi minimal lang. So, ang ginagawa ko palagi, okay, etong problema ba na to, kailangan na to masolusyonan now as in now? Because if not, this is a later problem. Mamaya ko na siya iisipin. Magpo-focus muna ako sa kung ano yung problema ngayon. Kasi life is full of problem. It's about how you manage, paano mo susolusyonan yung problem mo. 'Di ba? Kasi kung magpapakain ka sa problema, wala, talo ka. 'Di ba? Mas masarap kaya yung life na na masaya ka, genuine lang yung intention mo. Kung may nasaktan ka man, di mo yun sinasadya, di mo minimin, 'di ba? Tsaka wag nating pakikialaman yung ibang mga tao. For example, masaya sila sa mga ginagawa nila, nakikita nyo sila sa social media. Huwag nyo silang pakialaman. 'Di ba? Kung naiirita na kayo makita sila, i-unfollow nyo, huwag yung tignan. Kasi social media is made for you. It's made for the things that you wanted to express, 'di ba? So, kung hindi ikaw yung target audience nung tao na yun, wag mo siya i-hate for that. Wag ka nang wag ka na lang magtingin. Toxic yarn. Diba? Hindi mo naman kailangang panood, hate ka ng hate, tas nood ka naman ng nood. Ay, si ate, sana all baliw, 'di ba? Hindi mo kailangan yun gawin. Hayaan mo siya. Meron akong mga blinak dati sa TikTok, yung sobrang toxic talaga ng mga content, hindi kaya ng utak ko. Tapos, nakikita ko siya sa feed ko. So, ang ginawa ko, kaysa i-hate ko yung tao, diba? Hindi kami match eh. Ayoko ng mga ginagawa niya. So, blinak ko muna siya for a while. Then, after nung nakita ko sa ibang platform na social media platform na okay na pala siya. So, in-unblock ko na siya. Okay, sige. Wala na akong pake. Diba? It's how you manage. Dapat wala lang tayong pakilamanan. As long as hindi ka nila intentionally, hindi mo na-feel na intentionally sinasaktan ka ng ibang tao, okay lang. Tsaka, pipiliin mo yung mga taong nagmamatter sa'yo. Nagmamatter yung opinion, 'di ba? Kunyari, sinabihan ka ng di mo naman love na, ano ba yan? Di ka magaling, o kaya, ang pangit ng ano mo, ganito, ganyan.
ba't ka masasaktan doon? Huwag ka masaktan, okay lang yun. Kasi yung ibang tao talaga, wala silang nakikita, kundi yung mga mali mo. Kasi they are projecting yung insecurity nila sa'yo. Kasi, malungkot sila sa life. And kawawa, 'di ba? So, kung may mga taong ganun palagi sa'yo, negative lagi yung sinasabi, hayaan mo na lang, isipin mo na lang hindi masarap yung ulam nila. Di masarap ulam niyan nung kahapon. O kaya wala yung kabebe time. Ganun isipin mo palagi. Then go on with your life. Pero dapat alam mo kung kailan ka pwedeng mag-call out ng tao. 'Di ba? If it's too much, if it bothers you, if sa tingin mo talagang kailangan niya ng kausapin mo siya. Say it nicely. Kasi kung paano mo sabihin yun sa kanya, yun ka. Hindi mo kailangang i-match yung energy niya. Mag-focus ka sa kung ano ka, paano ka ba talaga makipag-usap sa tao. Hindi mo kailangang, ganito yung ginawa niya sa akin, ganito ko rin siya itatrato. Hindi. Kasi, it will reflect on you. Ikaw. Ano ka ba? Sa person, ganun ka ba? May anger issues ka ba? 'Di ba? Ganun lang. So, try natin, magsama-sama tayo. Tignan natin kung paano tayo magiging better person, 1% every day. Kasi may flaws din naman ako. Madami akong hindi magandang nagawa before. May mga tao din akong nasaktan. Unintentionally. Dapat marunong din tayo mag-sorry. Kasi dati, hirap na hirap ako niyan mag-sorry. Ako, diba, feeling mo palagi kang tama, yung mga early 20s. Palaging ikaw yung may point. Kailangan palaging yung sinasabi mo yung valid. Which is mali. Tsaka alam mo ba, every time na makikipag-usap ka sa tao, try mo lang makinig. Mas marami kang matututunan. Kinig ka lang, pakinggan mo muna yung problema, wag ka muna mag-react. Guilty ako sa ganun. May mga times na yung sasabihin pa lang sa akin ng tao, meron na agad akong rebut kasi iniisip ko, ganito yan. Ganito yung sasabihin niya. Which is mali, 'di ba? So, ako din, tinatry ko rin mag-intindihin muna, ganyan. Ito ay setting spray. Hindi ko sure kung maganda siya. Hindi ko pa siya ma-appreciate. Kasi nagta-transfer yung makeup Or kailangan ata ng powder. Hindi ko alam. Sorry! Ayun. What's next? The hair. Kailangan natin siyang ayusin. Kasi, yung buhok ko sobrang nipis niya. Tapos, nai-stress ako kapag, alam mo yun, manipis na nga siya, mukha pa siyang manipis. So, lagyan natin ng konting volume. Ito yun na ba? Hindi pa masyado. So, kailangan natin siya i-blower. Yung ibang nanonood dyan, kunyari, wala kayong ate, wala kayong nakakausap, pwede niyo akong kausapin, mag-comment kayo. Baka meron kayong pinagdadaanan, tapos, napagdaanan ko na rin pala, pwede ako mag-share, 'di ba? Share ako ng mga na-experience ko, ganun. Sorry kung maingay. Isa pang gusto kong i-share sa inyo is be selective dun sa mga taong papapasukin nyo sa buhay nyo. Madali lang makakuha ng friends kapag nasa peak ka ng career mo, masaya ka, ganyan. Pero dapat you have to choose your friends wisely. Alam mo, yung core friends ko, konti lang yun sila. Pero, sila yung kaya kong tawagan ng madaling araw, umiiyak, kailangan ko ng tulong. Actually, mas gusto ko hindi kami masyado nag-uusap. It means masaya sila sa kanya-kanya nilang buhay. Hindi naman kailangan palagi kayo nagkikita. Hindi ganun ang definition ng friendship. Yung palaging nandyan, palaging kasama sa inuman, sa happy moments, 'di ba? Pero yung mga friends mo na pipiliin mo, sila yung taong nandyan para sa'yo palagi kapag ka malungkot ka, kapag down ka, and hindi ka nahihiyang magsabi ng kahit ano. Kasi hindi ka makakancel. Tanggap ka nila, mahal ka nila, and
Also, ito ang pinaka-importante na nakikita ko sa mga friends ko. Kapag ka may mali ako, kino-call out nila ako. Like si Ses, nung one time magkausap kami, sinabihan niya ako na wag na akong masyadong masungit kay mama. Kasi, yun nga yung isang guilty ako. Masungit ako dito sa bahay. So, try kong lawakan yung pag-intindi ko. Kasi, diba, minsan talaga may mga ganun tayong moments and that's okay. Pero dapat, ma-realize mo na mali yun. Huwag kang magpakain dun sa pride mo na malaki ka na, ganyan, kaya mo na lahat. Hindi. Kasi imagine, minahal ka nila nung bata ka, naging patient sila sa'yo. Nung ikaw yung So, dapat, matutunan nating mahalin yung mga magulang natin. Kasi, wala naman tayo sa mundo kung wala sila dito, di ba? Hindi nila tayo inalagaan. O, paano natin? Kaya yun yung sobrang selective ko sa mga papasok sa buhay ko. Kasi, I am complete. Mahal ako ng mga kaibigan ko, mahal ko yung mga pamilya ko, mahal nila ako. 'Di ba? Bakit ka magpapapasok ng taong sisirain yung peace mo? 'Di ba? Hindi. Dapat ma-master mo yun. Kasi, isa lang ang buhay natin. Pipiliin mo bang mabuhay ng ng malungkot, ng galit? So, ikaw yun. 'Di ba? Ano bang gusto mong life? Gusto mo ba yung palagi kang natatakot? Iwanan ng mga taong nakapaligid sa'yo? Gusto mo ba yung nag-a-adjust ka palagi para sa ibang tao? Kasi, kung love ka ng mga tao na yan, hindi mo mafe-feel yun na kailangan mong mag-adjust palagi para lang ma-please sila. Hindi. Hindi mo yun kailangan gawin. Kailangan mo just be yourself and just be there for them. Maging present ka pag kailangan ka ng mga kaibigan mo. Always love people genuinely. Yung wala kang hinihinging kapalit. And makikita mo naman yun kung sino yung mga nag-reciprocate ng love na yun. Mafe-feel mo yun siya. Kunyari, nag-e-effort ka sa mga friends mo, tapos nafe-feel mo ba na ikaw na lang palagi nagre-reach out, ikaw na lang palagi yung nagsiset ng lakad, kaya lang kayo nagkikita-kita dahil sa'yo, 'di ba? So, dapat, rin siya, i-test mo rin siya na ito bang mga kaibigan ko na to, nandito ba sila? Kasi, gusto talaga nila akong kasama, or dahil ako lang yung nag-organize ng lahat. Ganun. So, mafe-feel mo naman yun siya. I think we're ready. Ready ko lang yung bag ko. This is our full outfit. Full! Yung makikita yan. Ganyan lang. Yung mga things ko na nandito, yan yung mga nilalagay ko sa bag ko. But yeah, mag-lipstick lang tayo. Then let's go. Hello. Mag-hi ka muna sa vlog. Hi, kagulos ka ni Buko. Ganda ni mama. Mamaya nalulutuin yan. Sige. Goodbye, family. Kiss! Susuklay. Kasiksi mo Ganda ko? Bye-bye. We are almost ready to go. Try lang natin siyang mawala daw yung blue. Sabi niya, daw wala yung blue. Mali ko dyan. Nagbaon ako ng snack. Kasi bawal ako magutom. Nababaliw ako. Nandito na ako ngayon sa BGC. Kakatapos lang ng isa kong meeting. Tapos naghahanap ako ng place where I can sit down and have my lunch. And nandito tayo ngayon sa SNR. We are having Salisbury steak. Kasi bawal ang girl na ito ng chicken. Ang sarap sana ng chicken eh. Pero hindi nga pwede. Yung gagawin. Tapos, sana makapag-gym pa rin ako mamaya pag uwi. Kasi usually morning talaga. Pero if hindi kaya ng morning, alam ka na mag-skip ang bading. So, yeah, let's eat. Dapat nilipat ako ng coffee shop after dito. Pero mukha namang okay yung place. Parang maraming available seat. Hindi ako nakakaabala ng negosyo ng kung sino man. So, baka dito na lang ako magstay for a while. Then after nun, magbubuk na ako papuntang Ortigas. Kasi doon naman yung next kong meeting. Kain tayo! This is what I love about my work. Kasi hindi siya hindi pare-pares yung gagawin mo everyday.
marami kang challenges na may encounter. Napansin ko pala, yung menu sa SNR, meron na nakalagay kung ilang calories yung meal. So, itong nakuha ko is around 565 ata, if I'm not mistaken. Nagka-caldef ako dati ng strict. Ang dapat i-maintain ko nasa around 1,200. Tapos minsan ang nakakain ko lang 1,000. So, ngayon medyo nahihirapan ako nung nag-start ako mag-gym. I don't know why. Pero yun, hindi ko alam anong explanation. Siguro dapat more protein ang kainin ko. Ang challenge lang kasi, hindi na ako pwede ng chicken. So, pwede sana yung chicken breast. Kasi hindi talaga siya pwedeng, hindi pa ako pwedeng mag-risk ng chicken unless i-clear na ako ng doctor na, yeah, pwede ka lang kumain ulit ng manok, girl. Go, lipad. Ang dami ko tuloy na may miss kainin. Like, Frankie's. Oh, chicken, Jollibee Chicken Joy. Ang sarap. KFC. Pag ako talaga pwede na ng chicken. Mula umaga hanggang gabi chicken lang kakainin ko hanggang lumipad ako. Ang saya. Buti may SNR dito. Ang sarap ng ano. Gusto ko to eh. May mga gravy. Buti na lang may calories na nakalagay kasi iniisip ko bumili din ng fries kanina. Hindi ko deserve. Sana matapos on time yung meeting ko mamaya. Para makabalik ako ng Makati kasi pag inabutan ka ng rush hour tapos uuwi ka, naku po, yari ka na talaga. Yung biyahe mo dapat less than 1 hour, nagiging 3 hours. Para na ako nag-flight eh. Alam mo, sobrang perfect talaga ni Roy. Kasi kanina, pagsakay ko ng Grab, biglang bumungos ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Tapos, good decision na nagpunta na ako dito sa second location ng meeting ko. Kasi 2:30 pa naman yung meeting ko and now it's 1:08. Tingnan niyo kung ano nahanap kong place. Ang ganda ng coffee shop, guys. Tapos, meron pang wifi. Tapos, meron pang saksakan doon kasi malulubot na yung phone ko. So, thank you, Lord. Grabe yung ulan sa labas. Diba? Hey. Mag-work muna ako. Sana masarap yung coffee. Ang order ko ay long black. Mahilig ako sa black coffee ngayon. Hindi na ako masyado na nag-oat milk latte kasi mataas siya sa calories. Yan lang. Buti na lang maaga natapos yung meeting kanina, yung pangalawa. Kasi kung hindi maaga natapos yun, aabutan ako ng rush hour. Tapos magsasayang ako ng oras sa daan. So, mas okay na dito na ako magtapos ng work sa bahay. Tapos makakapag-gym pa ako after. Yan. So, mag-work lang muna ako. Then, after nito, punta na tayong gym. So, bakit na yung ulo ko sa ginagawa ko? So, mag-gym na muna tayo. Sinusuot ko na to para hindi na hassle pagdating ko dun. Tsaka pa ikakal. Para naman akong ewan. Tapos hawak-hawak ko siya. Diba? Let's go. Hindi na ako nakapag-film kanina, guys. Kasi sobrang daming tao sa gym kanina. As in, ang OA talaga. Na para bang may fiesta. And ngayon, ang weird kasi medyo inaantok na ako. This past few days, hindi talaga ako makatulog ng maayos. Hindi ko alam kung bakit. Like, kanina, technically kanina, nakatulog ako mga 3 a.m. na. Tapos maaga ako nagigising around 6 or past 6, nagigising ako. And usually talaga, nag-gym ako ng umaga. Kanina ko lang siya trinay ng gabi. Pero ayoko na ulit. Ayoko na ng gabi. Please. Sobrang daming tao. Hindi ko kaya. Tapos, ngayon, inaantok na ako. Ewan ko kung napapansin nyo sa eyes ko, pero antok na yan. Hindi ako nag-on ng aircon. Tapos ngayon, inaantok ako. Minsan kasi ganun, parang sobrang lamig, sobrang lamigin. Alam mo yung naka-aircon ka, pero kumot na kumot ka. Ganun, ganun yung trip kong temperature. So, yun. See you on my next vlog. Bye. I'm tired. Bye.